Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Solon sinabing ex-PRRD na duwag di dumalo sa pagdinig ng Quadcom hearing ngayong araw. Sa katunayan, hindi dumalo sa pagdinig ng House Quadcom ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ekstensibo na nitong tinalakay ang kanyang nalalaman sa isyu ng extrajudicial killings nang dumalo ito sa pagdinig ng Senado. Ayon kina House Majority Leader Manuel Dalipit Hauser, Assistant Majority Leaders Zambales Representative J. Conghun at La Union Representative Paulo Ortega, na tila naduwag ang dating Pangulo harapin ang katanungan ng mga miyembro ng Kamara at pamilya ng mga biktima ng EJ case na humingi ng katarungan. Hinihayag naman ni Representative Conghun kung nais talaga ng dating Pangulo na bigyan ng karampatang impormasyon publiko kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration, dapat humarap siya sa Quadcom. Dapat linawin ng dating Pangulo ang kanyang sinabi na hinikayat nito ang mga pulis na manlaban para i-justify ang pagpatay sa mga suspects. Binigyang diin ni Conghun na dapat imbestigahan ng malaliman ang ginawang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na responsable siya sa mga patayan at ang mga claim na may reward system sa mga kapulisan. Nagpadala kasi ng sulat ang kampo ni Duterte sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Martin Delgra III na hindi makakadalo ang dating Pangulo. Pumalma naman si Representative Ortega sa sulat ni Delgra at sinabing umiiwas lamang ang dating Pangulo sa mga tanong ng mambabatas. Samantala, Mount Canlaon, 2 ulit nagbuga ng abo, at may 14 na pagyanig. Muling nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano nitong mga nakalipas na oras, batay sa monitoring ng PHIVOLCS. 2 pagkakataon umano itong nangyari sa nakalipas na 24 na oras. Pinakahuli ang nai-record kaninang umaga, kung saan may sulfur dioxide flux ito na nasa 4,900 tonelada. Habang ang steaming plume ay nasa 750 metro ang taas na isang malakas na pagsingaw, napadpad iyon sa hilagang silangan ng Negros Island. Mayroon ding ground deformation ang bulkan, kaya inaasahan pa ang patuloy na mga aktibidad. Una na ring na-monitor ang 14 na volcanic earthquake sa nasabing bulkan, na isa sa mga pinaka-aktibo sa ating bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.